Hey! Magandang araw mga kasisid. Welcome back po sa aking channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre welcome ka. Kaya kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like o i-share. Ayun, good morning mga kasisid. After ko magbiyahe galing Nara, kinabukasan biyahe agad ako dito sa Port Barton mga kasisid. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda yung Port Barton, isang tourist spot mga kasisid. Ayun, bibili lang kami ng gasolina, tapos yung mga gamit nakarga na rin. Let's go. At nagpahatid pala ako dito, yun kay JJ siya yung nagatid sa akin kasi nasiraan ako. Tsaka ito yung sundo ng bangka, yun ang tropa, Jun. Tara, bili tayo gasolina, Jun. Bili na kami gasolina. Let's go. At pagdating namin mga kasisid sa isla ay nagpahinga lang kami ng ilang minuto dahil tanghali na kami dumating. Ay yun, alis na kami kaagad para sa pamana time. Ayun, ito nga manigtigin si Junjun mga kasisid. Ayan, siya rin yung namamana at ready ng lahat and let's go. Unang dive mga kasisid ay yun, di ganun kalinaw ng tubig, pero pwede na dahil sa ilalim ay malinaw din. Kapag nasa itaas ay hindi ganong maaninag yung isda sa ilalim. Kaya dito sa dive na to nagtry akong mag-ambush o mag-antay ng isda na kung ano yung lalapit. At pagkatapos ng ilang segundo ng aking pag-aantay mga kasisid ay ito, mayroong lumapit na Spanish flag snapper o Manila yung tawag nila, pero hindi natin tinamaan mga kasisid. Hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro ay dahil bago yung guma ay hindi natin kabisado pa yung range ng pana mga kasisid. And the next dive ay ito, merong suno na pasalubong sa aking lumalangoy, kaya ito dinahandahan kong nilapitan mga kasisid. Sobrang lapit na nito pagkalabit ko, yun nakawala naman mga kasisid. Napunit yung laman sa may bandang itaas, kaya nakalangoy ulit. Sayang mga kasisid. Ay good size na sana na suno ito o lapo-lapo, pero nakawala. Sayang. Sayang. Bitas.
At syempre move on lang tayo, move on. Ito, next dive ay ambush ulit dito sa may buhangin, tapos may mga medyo bato-bato dahil dito ay daanan ng King Mac o Tangigi yung spot na to. Dito nakakahuli yung dive buddy ko, si Robert, na tiga rito sa isla mga kasisid. Ay ilang pirasong makarel na yung kanyang nahuli dito, kaya nagantay ako ng ilang segundo mga kasisid sa spot na to, pero walang dumaan na malalaking isda mga kasisid. Kaya ito yung pinagdiskitahan ko, yung danggit, dahil yung danggit dito ay malaking danggit na mga kasisid. At nung pagkalabit ko ay yun, tinamaan, napakagandang tama mga kasisid. Pero dahan-dahan tayo sa paghawak nito, ito ay napakasakit na katinik ng isdang to. At sumunod na sisid, syempre abang ulit sa ilalim o ambush. Dito ay nag-abang din ako ng ilang segundo kung anong magpapakita, kaya pahabaan ng hininga yung style ng dive natin dito mga kasisid. Pero nakailang tingin-tingin ako sa palibot ay walang nagpakita, kaya ito yung baga-baga o bukaw-bukaw ay tinira ko na rin mga kasisid. Good size na rin ito. Yung isdang to ay napakasarap din na pang ihaw, malaking mata yung isdang to mga kasisid, tapos sa kulay pula. Ayun, kami umahon na dahil palubog na ang araw, at ang aking nahuli ay 2 piraso mga kasisid, at maliliit pa. Walang malalaking isdang nagpakita, kaya tomorrow is another day mga kasisid. Ito, yan yung huli ko, yung pula tsaka yung danggit. Sa kanila ito yung lapis tsaka samaran. Iyo. Kaya yung nahuli ko mga kasisid ay inihaw namin at inulam. At kinabukasan ay biyahe kami ulit, maaga pa mga kasisid. Pumunta naman kami ng Cagbulo Island dito sa San Vicente. Halos lagpas 1 oras din yung biyahe namin papunta dito. At sana hindi lugi yung biyahe mga kasisid, dahil napakalayo. At sana meron tayong makitang mga pelagic na isda. After namin makapagpahinga at makapag-suit up ay yun, baba na tayo kaagad sa tubig. At syempre pagkababa ay kasa na natin yung pana. At eto, unang dive, suno agad yung nagpakita mga kasisid. Napakalaking suno ito. Yung visibility ng tubig dito ay napakalinaw, kaya kitang kita yung mga isda sa ilalim. At eto, suno, sumilip pa sa ilalim, pero out of range pa yan mga kasisid, hindi pa ganun kalapit, kaya hindi pa natin kinalabitan. At nung sinilip ko dito sa may unahan ay inantay pa ako. Ayun mga kasisid, pero nagulat naman at dahan-dahang lumayo mga kasisid, sayang. Pag angat ko ay merong lumabas na medyo maliit-liit, suno din o coral trout.
Kaya dali-dali kong binaba kaagad dahil yung unang suno ay hindi na natin natira. Kaya ito, panigurado tayo, dahan-dahan kong nilapitan mga kasisid, at yan, humarap pa sa akin at ito ang nangyari. Next dive, may nakita akong suran, palangoy-langoy sa kanyang butas o labas-pasok. Kaya dinahandahan kong babain hanggang sa nakalapit ako sa kanya mga kasisid, pero out of range, kaya alanganin pang i-pull yung trigger. Pero nung malapit na ako ay agad-agad naman pumasok sa butas mga kasisid. Napakalaking suran na ito o unicorn fish. Sa dive na to ay yun, hindi natin nakalabitan mga kasisid, out of range pa, kaya hindi na natin sinilip dahil wala tayong flashlight, hindi rin natin yan makikita sa loob. At sumunod na sisid mga kasisid ay ito, may nakita akong luba o lapu-lapo. Nasa buhangin lang, hindi gumagalaw. Kaya dahan-dahan kong nilapitan mga kasisid, at nung na-range na ay agad-agad kong kinalabitan at tinamaan naman. Pero nakawala mga kasisid dahil yung tama ay mababa ng konti. Napunit yung tiyan niya mga kasisid, kaya ayun, sayang, nakawala. Ang baba ng tama. Sa bandang unahan mga kasisid ay may nakita akong grupo ng mga ilak, paikot-ikot sa may malaking bato na to, kaya dahan-dahan ko ring binaba. Pero nung papalapit na ako ay agad-agad namang pumasok sa kanilang mga butas mga kasisid. At nung tumingin ako sa butas sa aking bandang kaliwa ay merong lipti akong nakita. Kaya nag-pull ako agad ng trigger, pero out of range pa pala, hindi pa ganun kalapit, kaya hindi tinamaan. Sayang na sayang mga kasisid. Napakalaking lipti na sana to, sobra 2 kilo na. Layo pa pala, lipit. Sayang. At nung palapit ako sa bangka para uminom ng tubig ay nadaanan ko yung ilak na to mga kasisid, at hindi ko na-on yung camera. Kaya yun, ito na lang yung video na nakunan. And the next dive, suno na naman dito sa may malaking bato na to. Tumitingin-tingin sa akin, pwede nang kalabitan dito mga kasisid, pero hinanapan ko ng magandang angle hanggang sa lumayo, at pagkalabit ko yun, tinamaan mga kasisid at nadala yung bala, pero hindi tumagos. Napakalaking suno na sana to, around 1 kilo kalahati na. Layo pa. At syempre, move on lang tayo, ganun talaga ang buhay. Minsan meron, minsan wala, pero sa Diyos dapat magtiwala, dahil ang lahat ay nasa plano niya mga kasisid. Kung hindi niya ibinigay sa atin ngayon, baka bukas o sa makalawa ay syempre ibibigay niya yan. At sa dive na to ay ito, may nakita akong midnight snapper.
Pero nung pagsilip ko sa ilalim ay ilak naman yung lumabas, mas malaki. Kaya change target ka agad mga kasisid, dahil doon tayo sa malaki. Dahil sustainable way of fishing yung spear fishing, malalaki lang yung pinapana natin kung merong mas malaki. Kaya yun, ilak, napakalaking ilak mga kasisid, tinamaan, magandang pagkakatama, kaya walang kawala. Ilak. At naramdaman kong gumagalaw-galaw yung aking buya o yung aking huli, pero patay na yung ilak na to mga kasisid. Kaya nung paghila ko ay kinakain pala ng pating. Sayang mga kasisid, ang laking ilak nito. Dalawang kagat lang sa pating ay halos kalahati na lang yung natira. Iwan ko muna dito. Wala na. After makain ng pating yung huli ko mga kasisid ay nagdive pa ako ng nagdive, pero wala na tayong nahuli. At ito yung last dive na nangyari ay suno o coral trout yung nasa ilalim ng bato na to. Pero nung malapit na ako ay agad-agad na mga pumasok sa bato. Kaya hindi natin nakalabitan yung isda na to mga kasisid.